Hi guys, nandito naman po si Arjun Martinez, ang patuloy na magbibigay ng magandang impormasyon about sa Poland. So ngayon, may natanggap akong balita, masamang balita na naman po. Isang kababayan naman natin ang na-deport dahil sa kakulangan ng mga documents. Hi guys, nandito naman po si Arjun Martinez, ang patuloy na magbibigay ng magandang impormasyon about sa Poland. So ngayon, may natanggap akong balita, masamang balita na naman po. Isang kababayan naman natin ang na-deport dahil sa kakulangan ng mga documents. So ngayon guys, naghihigpit na po ang Poland, so mag-ingat po tayo. Ang kadahilanan na na-deport siya ay dahil may TRC nga siya, na-apply na yung TRC niya pero wala siyang working permit. Pero hindi yan ang topic natin for today. Ang topic natin for today is yung about sa question and answer sa pag-a-apply ng visa appearance sa Poland Embassy. So, wala si Madam, so ako muna ang sasagot at may makakatulong tayo. Ang pangalan niya pala, ipakikilala ko sa inyo, si Kong. Asan ba si Kong? Kong, ang ginagawa mo dyan sa taas ng puno? Kain muna ako ng cherry. Tulungan natin yung ating mga kababayan na gustong mag-apply ng Poland. Ikaw na ang makatulong kasi alam kong mas expert ka dyan sa pagsasagot ng mga katanungan yan. May na mamitas ng cherry, meron na ako rito. Yan, si Kong, bababa na raw siya. Bibigyan ko kayo ng isa pang buon. Ito po ay 10 katanungan na nakalap ko sa aking pagre-research about sa pag-apply ng pag-visa appearance. Pero hindi lang po yan, meron pa akong idadagdag na kaalaman sa inyo. Pero yung 10 na yan, guys, 10 na yan, yan ang possible na itatanong sa inyo. Pero may mga dagdag kaalaman base sa aking experience kasi nag-visa appearance din naman tayo, di ba? Unang tinatanong sa inyo, siyempre pangalan nyo. Bago hingin ang inyong mga documents. Pero yung mga documents, gagawin ko rin ng content yan. Yung mga kailangan yung documents sa pag-a-apply. So, ito muna tayo sa mga question and answer, yung mga possible question. Unang tinatanong, ilang oras ka ba magtatrabaho sa loob ng isang buwan or isang linggo, ganyan? Ang minimum ng hours dito ng trabaho sa isang individual o katulad ko, dapat nasa kontrata ay 168 per month lang. 168 hours per month. So dahil yun nga ang standard, yun lang ang nakalagay sa kontrata natin. Pero huwag kayo malungkot dahil malaki naman yung sinasahod dito. Kasi pagdating dito, iba na yung kontrata. So yun ang mga additional na dagdag na katanungan. So ganun lang sagot nyo, 168 lang ang tatrabaho. Kung ano na sa contract, yun lang ang kabisaduhin nyo. So, pero ito yung mga possible talaga. So start na tayo kung unang tanong. Unang sagot. Wala pang ang tanong eh. Wala pa rin sagot. Seryoso, para magbigay sila ng kaalaman tungkol sa about sa Poland. So tinatanong diyan guys sa pag-a-apply mo. Can you tell me about your job offer? Siyempre galing sa company mo. So kung pakisagot. I have received a job offer from a chicken factory as a butcher or production worker. Ikalawang sagot. Wala pang tanong. Wala pa ring sagot. Why did you choose to work in Poland? Yung counter tinatanong niya guys. So, kung ano nang sagot mo? I chose Poland because it has a strong industry sector which offers great opportunities. Siyempre sasatanungin niya, how did you find this job? Tanongin niya yan. Tatanungin ka doon lagi kung saan mo nakita yung ano guys. Kung saan mo nakita yung trabaho na yan. Kung saang company ka. So, kung ikaw na bahala ang paliwanag. I found this job on a platform online or recruitment agency. Galing mo talaga. Pipingutin ka. Papainumin kita ng cook mamaya. So, siyempre, ito naman tinatanong ulit yan. What are your qualification for this job? Sagot kong. I have a degree in certification in also number of years experience. Galing mo. Kung saan mo nakuha yan? Mainit kasi guys, pero kailangan minom tayo ng refreshment. Wala pa lang yelo, naubos yung ginawa ko. So balik tayo sa tanong. Balik tayo sa sagot.
Wala pang tanong. Wala pa ring sagot. Okay, pang-anim na tanong na tayo guys. Do you have plan to return in your country after your visa expire? Kung pakisagot. Yes, I do plan to return to my home country after my visa expired. Yan. Ganyan guys, dapat pag tinanong yan, katulad ng hinabi ni Kung, siyempre sasabihin mo oo, pero yun, open ka lagi kung may open na contract at magipag-usap sa iyo, willing ka naman mag-stay. Basta ayusin nila yung inyong visa. Pampitong tanong. Pangpitong sagot. Wala pang tanong kung excited ka masyado na excited ka na silang turuan ng mga Wala isasagot pa ring nila. sagot. Tapos tinatanong pa niya nila guys, ito. How do you plan to support yourself while you are here? Kung nasa ano ka, kung pakisagot yung ikaw nang bahala sa kanila kasi medyo hindi My ko job, kaya my sagutin company yan. offers competitive salary that will cover my Yan living talaga expenses. kung saan mo nahahanap I have yan. savings. So, minsan kasi guys, tinatanong din yan sa embassy kung, yung ilang may pamilya ka ba rito, kasama yan. So, ito ang lagi niyang tinatanong. Do you have any family or friends in this country? Kung, bana! I do not have any immediate family members here, but I do have friends which will help me adapt and settle in more quickly. Galing talaga ng Kung na to. Kakaibang utak mo Kung. Siyempre, mana ka sa akin. Okay guys. Ang galing ni Kung sumagot. Sana nakuha niyo yan guys. So, pang siyam na katanungan naman po, ang aking Siyam na sagot. wala pang katanungan eh. Wala pang kasagutan. Okay. How long you plan to stay in this country? Tinatanong niya kung ilang taong ka mag-stay rito sa Poland. Kung, I plan to stay for pakisagot. the duration of my work contract, which is 2 years. However, I am open to Galing discuss an talaga ni extension King if the Kong. opportunity it aligns with. Okay, pang 10 katanungan na tayo. Ito pinaka-importante ito pag apply ka ng visa appearance eh. Number 1, pero nilagay ko siya sa number 10, pero pinaka-importante ito. Kasi ito dito rin sila minsan nagbabase kung bibigyan ka ng visa eh. Do you have health insurance coverage? Yes, Kung I have arranged pakisagot. for health insurance provider as required for my visa application. My company Yan provides talaga of my ang benefits. tinatanong. Kasi minsan guys, pag wala tayong health insurance tapos magta-travel tayo, hindi tayo mabibigyan ng visa niyan. Hinahanap yan kahit sa airport. So, yung pwede kayong bumili sa mga travel insurance o kayong mga insurance na malapit sa inyo. Mayroon tayong kakilala na nag-visa appearance siya, wala siyang insurance guys, hindi niya tuloy inatinan yung visa appearance niya tapos sinisisi niya yung company. Bakit hindi daw siya tinulungan maghanap ng travel insurance na makakabili ng ganon? Guys, ikaw na nag-a-apply, ikaw dapat ang bibili ng travel insurance mo, ikaw maghahanap nun. Kung kami rin naghanap nun, hindi namin inaasa sa agency yan dahil trabaho mo yan na maghanap ka ng travel insurance na mabibili na covered mo yung buong 6 months or 1 year ang gusto mo. Pero 6 months okay na yun. Yung pan-travel lang, isang travel lang naman eh. Tapos papoproblemahin mo yung agency guys. Kalukuhan yun. Ikaw ang nag-a-apply, trabaho mo yan. Kaya dapat maintindihan mo. Sana mapanood mo ng video to. Hindi, joke lang yun. Pero totoo yun. Na dapat ikaw ang nag-a-apply ng travel insurance mo. Ikaw ang bibili niyan. Kasi kami rin, nung ako nag-apply, ako rin ang naghanap ng travel agency na mayroong travel insurance. Kaya wag mo ipapasa yung pagkakamali mo sa agency na in-applyan mo. Kaya aral sa yan guys. Huwag kang matapang diyan. Galit ka puso mo. Joke lang. Kung hindi ako hibla, joke lang yun. So ayun guys, sana nasagot ko yung inyong mga katanungan. So kung maraming Thank you salamat so sa much. pagsama Please sa akin subscribe dito. Arjen At Martinez. sanaway nabigyan natin ng kasagutan ng ating mga kababayan dito sa Poland. So inuulit ko pala guys, yung babala ko katulad ng nasa unang video na pag lumipat kayo ng company, siguraduhin yung i-process nila yung inyong working permit. Napaka-importante ng working permit ngayon dahil naghigpit na po si Poland dahil wala ng pandemic. Shut muna tayo. At, nung nakaraang pandemic, medyo maluwag pa sila pero ngayon na sobrang higpit na guys. Kailangan yung company laging i-process yung working permit nyo. Kasi napaka-importante ng working permit ngayon. Kahit yung TRC nyo nakaprocess na pag walang working permit.
bye-bye guys. Masakit sa loob tanggapin pero uwi na lang. Mas magandang i-process kaysa sabihin sa inyo ng sorry guys, hindi ko na i-process. Mas maganda na yung sasabihin sa inyo na i-process ko na kaysa sorry ang isagot sa inyo. Yan ang pinaka-importante dito sa pulan ngayon. Ang sarap. Ang tamis, walang umaakit, naubos na lang ng uwak. Yun guys, hindi kayo kasi halimbawa na huli na kayo ng border police, balik tayo sa topic na yun. Nahuli kayo ng border police, hindi kayo matutulungan ng inyong agency or company para matanggal yung deportation na tatak sa inyo guys. Wala silang magagawa kahit sabihin nakaprocess ng TRC nyo. Wala silang magagawa guys, yun ang nakakalungkot. So sige guys, sana napanood nyo tong video to para maging aware kayo sa lahat ng mga nasa pulan. Mag-ingat po tayo. So, ito si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a success, living a simple life is okay. See you guys.